Ano yung message natin noong nakaraan? Actually, patungkol doon sa rich young ruler. So, itong lalaking ito, itong mayaman na bata na ruler, so actually, sabi ko ano nakaraan, he was an ideal man sa lahat ng tao during his time. Kasi unang-una, bata siya, marami pa siyang magagawa sa edad niya. Pagkakabataan, promising yan, may bright future yan Ang maganda sa kanya, at a very young age, ano na siya, naabot na niya yung success sa buhay. Kumbaga, early bloomer itong taong ito, Kasi batang-bata siya, ruler na siya. Meron na siyang position, meron na siyang parang company, o kaya meron na siyang parang business, micro-business na pinamumunuan. O kaya kung hindi man, sabi ng mga Bible scholars, maaaring siya raw ay isang synagogue ruler, So, bata ka, mayaman ka, leader ka na, at ang matindi, meron pa siyang morality and religion. So, para sa kanya, nagawa na niya lahat ng pinagpapagawa ng Panginoon, according dun sa Bible. Kaya nga nung nakita niya ang ating Panginoon, ano ginawa niya? In-approach niya si Lord at nagtanong, Lord, ano pa ba ang gagawin ko para ma-inherit ang eternal life? So sabi ng Panginoon, sundin mo yung batas. Sabi ng Panginoon, yung wag kang papatay, wag kang magnanakaw, wag kang mangangalunya. Ang binanggit ng Panginoon dito, yung mga do nots, yung mga don'ts, yung mga hindi, yung mga bawal gawin. So ang sabi ng lalaking ito, Panginoon, lahat naman yan, nagawa ko na mula pa pagkabata hanggang ngayon, Lord Wala na ba? Ang sabi ng Panginoon, sige kung wala na, kung nadadalian ka sa mga do nots, gawin mo ito, maging active ka. Ano sabi ng Panginoon? Sige, ipamigay mo yung ibang yaman mo sa mga mahihirap, tumulong ka sa kapwa mo, tapos sumunod ka sa akin. Nung narinig ito, nung rich young ruler, nalungkot siya. Na-disappoint siya kay Lord at umalis. Kasi ang sabi doon ni Mark, kasi itong lalaking daw ito ay mayaman daw. At ayaw niyang i-give up yung kanyang yaman in exchange for following Jesus and for eternity. So, kumbaga, ang pinili ng lalaking ito, yung earthly possession, kaysa kay Jesus Christ. So, ito na. Nung umalis na siya, si Jesus Christ at yung mga disciples niya, they began what? Talking with each other. Meron silang topic Hindi ba't pagka may kwentuhan, na-experience nyo na ba ito? Di ba't pag nagkwekwentuhan kayo, tapos maya-maya yung isang kakwentuhan nyo umalis, di ba minsan siya bigla nagiging topic ninyo? Yun dito sa kwento natin, parang ganun Pero hindi naman minamasama ng Panginoong Jesus na pag-usapan siya. Kundi, bigyan ng lesson, yung mga pangyayari dun sa event na kung saan na-disappoint itong rich young ruler natin. So ito po yung karugtong, yung title ng ating message, ito po, Jesus on Wealth, Salvation, and Reward. From Mark 10:23 hanggang 31, nagbigay ang Panginoong Hesus ng tatlong mahalagang topic tungkol sa pera, tungkol sa kaligtasan, at tungkol saan? Sa eternal reward. So yung unang nakwento ko kanina, it is based on Matthew 10:17 to 22. Ngayon, dugtungan na natin, 23 hanggang 31, tapusin natin yung kwento. So, umalis na yung rich young ruler kasi nga na-disappoint siya Kasi, ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya, gano'n mo, almost half of his wealth, ipamahagi, ipangtulong, mas mahal niya yung yaman niya kaysa kay Lord. Mas mahal niya yung yaman niya kaysa sa kapwa niya. So ano nangyari? Tingnan natin dito, meron akong mga nilista, Ano ba yung mga consequences of poor choice na itong rich young ruler na ito, Number one na poor choice niya, ito po, mas pinili niya yung kanyang pamamaraan kaysa kay Jesus. He chose his own way over Jesus' way. Pangalawa, ito po, he chose his wealth over salvation. Mas gusto ko itong pera ko kaysa sa kaligtasan ko, kaysa sa pagsunod sa iyo, Jesus. Pangatlong na napansin ko, he chose temporal things over eternal things. Hindi, mas mahalaga itong salapi ko, itong mga nai-enjoy kong yaman, yung luxurious life, kaysa sa eternity. Ito matindi. He chose hell over heaven. Akala nitong rich young ruler na to,
pupunta siya ng langit, pero in actuality and in reality, papunta pala, patungo palang impyerno yung kanyang mindset, mga kapatid, yung kanyang paniniwala. Kaya nga ang title ko noong nakaraan, sincere siya, but sincerely wrong. Ito pa, panlima, he chose comfort, yung comfort na binibigay ng kanyang wealth, over adventure of following Christ. Kumbaga, itong lalaking ito, china-challenge ng Panginoon, anak, wag mong yakapin yung earthly possession mo ng todo-todo. Wag mong gawing Diyos yan. Hindi ang tao hindi dapat nabubuhay, hindi dapat umikot ang mundo mo dyan. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yung ibang yaman mo, ibang tulong mo, tapos sumunod ka sa akin. Ang real adventure, ito, yung pagtulong sa kapwa. Hindi yung pag-enjoy at pagkuha ng comfort sa wealth natin, mga kapatid. Ano pa po? Dito, next verse, sabi ko, the young man could have accomplished great things if he followed Jesus. Alam niyo po, ang laki ng potential nitong rich young ruler na ito kung siya ay sumunod kay Lord at siya ay sumama bilang isang disciple ng ating Panginoon. Ang laki ng potential niya. Ano dapat yung kaya niyang gawin o pwedeng mangyari sa kanya? Ito po, number one, listen to this. Pag sumunod siya sa specifications ng ating Panginoong Jesus, sa prescription ni Lord sa buhay niya, this rich young ruler would get rid of his false god. Ano yung false god niya? His wealth. So, mawawala sa kanya yung kanyang Diyos-Diyosan. Mawawala sa kanya yung kanyang pinakamahalagang bagay sa kanya, yung kanyang salapi. Pangalawa ito, pag sinunod niya yung ating Panginoon, he will be able to help people around him. Kasi wala siyang pakialam sa kanyang kapaligiran Basta ang kanyang pera, PSG, pang sariling gamit lamang, mga kapatid. Sa akin lang to. Hindi kayo pwedeng humingi dito. Hindi kayo pwedeng manghiram dito. Pinaghirapan ko ito. Kaya akin lang to. So, kung sinunod niya yung prescription ng Lord na ipamigay mo yung ibang yaman mo, ipantulong mo, ipampakain mo sa mga mahihirap, malamang itong lalaking ito had helped people around him. At alam niyo ba, kapag nakapagtulong siya sa kapwa niya, malamang makakapag-build pa siya ng magandang relationship sa mga taong nakapaligid sa kanya. And ito yung pangatlo, kung sakaling sinunod niya yung Panginoon, magkakaroon siya ng real investment sa buhay. Ito, he will invest real riches in heaven. Ang problema, kaya siguro siya nagkaroon ng ganong kasandamakmak na pera, tama naman yung mga investment na pinasok niya, ang lalaki ng mga tubo. Ang problema, ang tubo hanggang dito lang. Dapat ang tubo na kung saan ininvest niya yung kanyang pera is throughout what? Eternity. Alam niyo ba, mga kapatid, na lahat ng mga ginagawa natin dito, lahat ng mga choices natin dito, merong impact yan sa eternity. Meron. Kaya dapat maging wise tayo sa paggamit ng mga resources natin. Sa paggamit ng pera natin, sa paggamit ng buhay natin, sa paglilingkod natin kung kayo tayo naglilingkod. Ngayon ito na, nung umalis na itong rich young ruler na ito, ano ang number one tinapik ng ating Panginoon? Number one, Jesus Christ taught about wealth. Basahin po natin yung verses 23 hanggang 24. Ito ang sabi ng Panginoon. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, ang hirap talaga sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Clarification hindi sinasabi ng Panginoon dito na walang mayamang papasok sa langit. Hindi yun yung sinasabi niya rito. Kung hindi, yung mga tao na napamahal sobra sa kanilang yaman ay mahihirapang pumasok sa kaharian ng langit. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung kanilang riches, yung kanilang wealth, mas ito yung prioritize nila, doon umiikot yung buhay nila, and they don't want to use their riches and wealth for the kingdom of God. Kaya believe ako sa mga Christian na mayayaman. Yung meron silang foundation, yung meron silang charity, yung meron silang feeding program. Hangang-hanga ako dyan. Kasi ginagamit nila, mga kapatid, yung kanilang resources para sa mga kapwa nila, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang tao o ang pera, ginagamit po yan para sa tao. Hindi po ang tao ginagamit para magkapera.
Tama po ba? Ano? Kasi pagka ang tao, ginamit mo para magkapera, may kaso ka. It's either ang ginagawa mo is slavery, pinagkakakitaan mo yung tao, o kaya human trafficking, mga kapatid. Ano? O kaya pang-aabuso, o kaya meron kang labor violation. Yung bang meron kang kumpanya, ang hirap-hirap ng trabaho nung mga empleyado mo, ang hirap na nga ng trabaho, buwis-buhay na yung trabaho, tapos ang sahod, 300, 200, wala pang SSS mga kapatid. Ano ho? So dapat, ang sabi ng Panginoong Hesus, mahirap pala para sa mga taong sumasamba sa pera ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kasi these people tend to worship their wealth mga kapatid. Actually, hindi naman nila wino-worship wino-worship nila. Oh, di ba? Wealthy people usually worship their money. Merong worth, mga kapatid, para sa kanila, yung pera. Ano? Karugtong pa, sa verse 24, Jesus further said, the disciples were amazed at His word. Pag sabing disciples ay na-amaze, kumbaga, nagulat, may halong takot, may pagtataka, at ang sabi rito, but Jesus said again, ayan, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Nakita po ninyo ito mga kapatid. Noong una, ang sabi ng Panginoon, yung mga mayayaman lang. Ngayon, listen to this, Jesus Christ is what? Making generalizations na. Hindi lang yung mga mayayaman ang mahihirapang pumasok sa langit dahil sa kanilang pag-ibig sa pera, kundi lahat kayo mahihirapang pumasok sa langit. Okay? So number one na pinasok dito ng ating Panginoon is about wealth. Back tayo dun sa outline. Tingnan po natin ito mga kapatid. Ayan, meron tayo mga false ideas about wealth. Bakit nga ba ang tao na masyadong na-obsess, na in love sa pera ay magkakaroon ng difficulties into entering the kingdom of God? Alam niyo, may sinasabi si Pablo tungkol dyan eh. Ano sabi niya? Love of money is the root of evil. Hindi niya sinabing money is root of evil kasi money, neutral yan eh. Pwedeng good, pwedeng bad. Depende kung paano tingin mo sa pera, kapatid. Ang pera neutral yan. Pwedeng kumambyo ng kasamaan yan. Pwedeng kumambyo yan ng kabutihan. Pero ang sabi dito ni Paul, the love of money, the obsession of money, ayan, yung bang na-possess ka ng possession mo. Actually, church, ang problema po, hindi po yung pagkakaroon ng pera eh. Hindi po yung pagkakaroon natin ng pera eh. Kundi ang pera, hinahawakan na tayo. Hindi natin problema ang paghawak ng pera. Ang problema, yung pera, hinahawakan na tayo sa leeg. So bakit nga ba nasabi na ating Panginoong Hesus na mahihirapan ang tao na obsessed sa pera pumasok sa langit? Ito number one, money can become an idol. Tama nga, ginodiyos mo na yung pera. You don't think spiritual things, you don't think eternity, you don't think about God kasi ang Diyos mo, pera. Andun, secured ka, ito yung comfort zone mo, ito yung security mo, at feeling mo, pagka meron ka nito, lahat kaya mong gawin. Lahat kaya mong bilhin. Maging justice, maging security. The problem is that, hindi mo kayang bilhin ang langit pagka may pera ka. Mga kapatid, ayan, Number one false idea about wealth, it can become an idol. Pangalawa, ito po, it can tempt people to hoard more. Natutokso niya ang tao na lalo pang magkaroon ng magkaroon. Alam niyo po, may nakikita akong nababasa akong mga stories about rich people experiencing bankruptcy in their businesses. Alam niyo ba kung bakit? Meron na nga sila, dahil sa naghangad pa sila ng more, nag-invest sila at yung kailang investment, mali na bankrupt. Sayang lalo, mga kapatid. Sa sugal, ganyan din eh. Di ba? Tumaya ka, uy, nanalo ah. Taya ko nga ulit ito. Uy, naging times 2 ah. Sabi ng demonyo, sagad mo na. Sinagad mo naman, talo. Nanalo na eh. Di ba't ganun ang temptation ng gambling, ng tukso, maging sa mga business, mga kapatid? Money tempts people to hoard more. Ito pa matindi. Money can bring false trust. Di ba pagka may pera ka, confident ka?
kahit na saan ka pumunta, ay may pera ako eh, di ba? Ako mga kapatid, pag wala akong pera, hindi ako naglalabas eh. Oo. May mga tao pag maraming pera kung saan nakakapunta, umaabot ng Jupiter mga kapatid. Oh, punta ng SM, punta ng kung saan-saan. Kasi nga, ang confident nila, ang security nila, mga kapatid, nasa pera. Tandaan nyo, money can bring false trust. Ano, may mga tao na marami silang pera, kahit bawal kinakain. Ayan. Kung baga nagti 3 times a day, eat all you can sila mga kapatid. Sinasabi ng doktor, bawas-bawasan mo. Hindi, may pambayad naman ako sa doktor eh. Ayan. Ang problema, inatake, patay. Sasabihin ng kamag-anak, hindi, may pambayad tayo para makapuntang langit yung kaluluwa ng mayapa natin mayaman. Akala nila pati langit, purgatorio, nabibili ng pera. Naalala niyo palagi kong kinikwento mga kapatid, yung sundalong namatay, tapos sabi ng priest, yung kalahati raw ng katawan nasa langit na, yung kalahati nasa impyerno na. Kaya ang sabi nung priest, sa susunod na death anniversary nila, ipanalangin ulit natin so magbigay ulit tayo ng pera. Di pinag-pray ulit sumunod na taon, sabi nung priest, yung kaliwang paa na lang nasa impyerno pero yung whole body nasa langit na. Nakahalata yung anak na mayaman. Sabi niya, niloloko niyo po ako eh. Bakit? Kasi putol yung paa ng kaliwang paa ng tatay ko eh. Ano? So nakita niyo, pati kaligtasan nabibili. Hindi. Money can bring false trust sa buhay po natin. Ano? Aside from that, ito pa po, pang-apat, it can attach men to earth. Ano? May nabasa ako eh. Sabi niya, isa raw sa dahilan kung bakit ang tao hirap mamatay. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa pera. Ayaw raw niya maiwan yung kanyang pera. Ano? Natatawa kay Pastor Jerwin, meron siya kwento, no? Sabi raw niya, meron daw isang mayamang lalaki na matay. Pag-akit daw sa langit, nasa lubong daw ng anghel, may dala-dalang sako. Sabi nung anghel, pupunta ka ng langit, ba't ang dami mong dala-dala? Ang dami mong mga anik-anik, ang dami mong basura. Ano ba laman yan? Pagtingin ng anghel, gold, silver, bronze, diamonds, kakaibang mga bato. Sabi ng anghel, pambihira, nagdala pa ng basura rito. Nakita nyo, ganyan ang mindset natin eh. Akala natin yung yaman natin, madadala natin, mga kapatid. So nakita nyo, pang-apat na problema about wealth is that it can attach men to earth. To the point na akala natin, eto na lang tayo, hanggang dito na lang tayo. At ang motto natin sa buhay, eat, be merry, for there will be no tomorrow. Yan, eat, enjoy life, pursue happiness, for there will be no tomorrow. Panglima, ito po, it leads to other sins. Di ba ano sabi ni Pablo? The love of money is the root of all evil. Di ba? May mga nagpapatayan, anong dahilan? Pera. May mga nagdedemandahan, anong dahilan? Pera, mga kapatid. Di ba? May mga nasisirang relationship, may mga nasisirang friendship, anong dahilan? Pera, mga kapatid. It leads to what? To other sins, And then yung pang-anim, it destroys a person. Nasisira ng pera ang tao, mga kapatid. May mga magtotropa nagkakasiraan dahil sa pera. Minsan may naitanong akong ganyan, pero bakit hindi na kayo bati nito? Kasi ayoko na sa kanya nagpakilala sa 500 eh. Biro mo 500 lang, dahil sa 500 pinag-away nila, kapatid. Minsan doon mo makikilala ang tao eh. Pag na-confront na tayo ng pera, doon lumalabas yung ating original or talagang tunay na pagkatao. Sana ang challenge ng Panginoon sa atin, huwag tayong masira ng sistema ng pera. Kaya nasabi ng Panginoon na mahirap sa mga tao na sobrang mapagmahal sa pera ang pupunta sa langit. Kaya nga yung rich young ruler umalis na-disappoint sa ating Panginoon. Okay, doon tayo sa pangalawang topic ni Lord. Pagtapos ng wealth, eto na. Kasi nasabi na rin ng Panginoon truly it is hard for wealthy men to enter the kingdom of heaven. Actually, meron pa siyang meron pa siyang karugtong. Basahin natin yung verses 26 to 27. Ito pa po ang sabi niya, dinugtungan pa niya, Ayan. Sa 26, ito po ang sabi, the disciples were even more amazed and said to each other, who then can be saved? Kasi ito sabi ng Panginoon, mahirapang pumunta ang mga mayayaman sa langit.
Mahirapan pumunta ang lahat ng tao sa langit. Ito na, nag-generalize ng Panginoon. Ano? Sa verse 27, ito po yung kanyang karugtong. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Basta natin yung 25, meron pa pala tayong hindi nabasang verse eh. Yung about camel, ano? Ito pa sabi ng Panginoon, ano? It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Nakita nyo yan? Tanda natin kapatid hindi lang rich man, lahat ng tao. Pero kasi ang dahil ko bakit pinupoint out dito ng Panginoong Hesus yung rich man, kasi nga yung issue nung una dumating yung rich young ruler na mabait, pinagyayabang niya yung kanyang possession, yung kanyang kabataan, yung kanyang posisyon, at maging yung kanyang religion and morality. Kaya nasabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok yung camel doon sa butas ng krayom kaysa sa mayamang ito sa kaharian ng Diyos. Nakita niyo dito yung example ni Lord. Nakita na kayo ng camel. Malaki pa sa kalabaw yan. Halos kasi laki ng elepante yan eh. Biro mo mas madali pa raw pumasok yung camel sa krayom kumpara sa mayaman doon sa krayom. Actually, minsan iniisip ko nga, Lord, ang hirap naman talaga. Actually, hindi mahirap Imposible. Kahit yung buhok ng camel, mahirap ipasok sa krayom, mga kapatid. Paano pa yung buong kamelyo? Yung buhok nga lang, hirap pa nang ipasok Kahit laway-lawahin mo pa yan para ipasok mo yung buhok ng camel sa krayom, hindi papasok. Mahihirapan ka. Anong gustong i-point out dito ng Panginoon? Doon tayo sa outline, doon sa salvation. So sabi ng mga disciples niya, Lord, kung ganyan pala, ang hirap palang maligtas, sino maliligtas? Ito na, sinabi ng Panginoon, with men, it is impossible. Nakita nyo, nag-generalize na si Lord. Hindi na sinabing, with wealthy man, it is impossible, but possible with poor men. Hindi sinabing ganoon With men, it is impossible, but with God, it is possible. Nakita nyo yan? Hindi, ano po dito ng Panginoong Yesus? Redemption is impossible with men, but possible with God. Sino rito yung naligtas dahil sa kanyang sarili? Ayan. Wala. Kahit itaas mo yung wala. Walang maliligtas sa kanyang sariling pamamaraan. Kahit sabihin mong mabait ka, kahit sabihin mong pala church ka, wala. Kasi ang kaligtasan, gift ng Panginoon sa atin, iniregalo, ibinigay, pinaghirapan, hindi mo pinaghirapan ang kaligtasan mo. Ang naghirap dyan, si Jesus Christ, siya yung namatay sa cross. Kaya nga, kung ipagmamalaki natin na maliligtas na dahil sa kabaitan natin, dahil sa kabutihan natin, ano pa silbi ng cross ni Jesus Christ? Di ba? Kaya nga namatay si Lord para sa iyo para may magkaroon ng beautiful exchange ang buhay natin na yung kasalanan natin, isinurrender natin sa cross ni Jesus Christ, at yung kabanalan natin, ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. 2 Corinthians 5:21 yata yan na ang sabi, siya ay inosente, pero siya ay pinarusahan na may sala dahil sa atin. Yung innocence ng Panginoon binigay niya sa atin. Kumbaga yung kasalanan natin naparusahan na sa Kanya. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon nung tinanggap mo si Jesus Christ sa tubig ng bautismo, ang tingin niya sa iyo, ayan, yung kabanalan ng Kanyang bugtong ng anak nasa atin na. At ang maganda, kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan, mga kapatid, ito, pag humingi ka ng tawad, nililinis ka ng Panginoon, sinasanctify ka niya. Kaya nga grabe ang ginawa ng Panginoon sa atin Hindi lang sa ikaw ay justified na, you are being sanctified also, mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid dun sa sa Microsoft Word, pag nagtatype ako, di ba yung dulo nung papel, yung pinakakanang part ng papel, hindi pantay-pantay. Lalo na pagka ang gamit mo, typewriter pa nung araw. Pero ngayon, pipilitin mo na lang yung justified na arrangement na layout. Alam mo, kahit hindi magkakapantay yung number ng letters and sentences and words na ginawa mo, ipapantay ng Microsoft Word yan. Alam nyo, ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid Justified ka.
kahit na nagkakasala ka, hinihingi mo ng tawad, nag-struggle ka sa sin, pinaglalabanan mo, pero 100% justified ka. And aside from that, God is empowering you to overcome, mga kapatid, yung mga struggles mo sa kasalanan. So, di ba't ang ganda pagka ikay na kay Lord na? That justified ka na sanctify ka na. Ano? Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, sa inyong mga tao, imposible ang kaligtasan. Pero pagka ang Diyos ang gumawa, posible ang kaligtasan kasi tatanggapin mo na lang. Ano? So next, ano yung pangatlong issue na sinabi ng ating Panginoon dito? From verses 28 to 31, Jesus Christ talks about eternal reward. Ano, basahin natin yung verse 28 to 31. Ito ang sabi niya, Peter said to him, sinundan ni Pedro si Lord. Kasi dito, alam naman natin si Peter na meron siyang tendency na maging mayabang. Tendency na magbida-bida. Ano? Ang tawag nga sa kanya ng mga Bible scholars, siya raw yung apostol ni Jesus Christ na merong gachinelas na dila. Ano? Kasi minsan, nauuna yung sinasabi ni Peter kaysa sa iniisip niya, mga kapatid. Ito naman, lumapit naman si Peter. At ang sabi niya, Panginoon, lahat naman kami, iniwan namin para lang sundan ka. Sa tingin niyo, anong nais ni Peter? Bakit niya ito sinabi kay Lord? Tingin niyo ba, parang tingin ko dito, parang magmamayabang eh. Kasi kumbaga parang sasabihin ng Apostol Pedro rito, Lord, we are better than that rich young man, ruler na yan, na umalis. Kasi siya hindi niya kayang iwanan yung kanang possession. Kami, Lord, iniwan namin. Di parang si Peter, parang nagpa-puff up na naman yung kanyang spiritual pride, no? Lord, ano naman ang reward namin, iniwan namin lahat-lahat. Kung siya, mapapahama kasi hindi niya kayang iwan yung kanyang yaman para sa'yo, kami, Lord, iniwan namin ng lahat, Iniwan namin yung balsa namin, iniwan namin yung bangka namin, iniwan namin yung lambat namin, iniwan namin yung isda namin. Lahat, Lord, iniwan namin in exchange for following and obeying you, Lord. Di ba? So, ano sabi ng Panginoon dito? Sa verse 29, tingnan po natin, Actually, sincere naman yung pagkakasabi ni Peter, no? I tell you the truth, Jesus replied. No one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel, sabi niya, for me and the gospel. Ayan. Sabi ng Panginoong Hesus, wala nino man ang nag-iwan ng lahat in exchange para sa akin at sa gospel, yung mabuting balita. Let's further read sa verse 30. Ito sabi niya, we fail to receive 100 times as much in this present age. Ibig sabihin pala, si Peter pala, yung kanyang choice, yung kanyang investment ng kanyang pag-alis at pagsunod, pag-alis sa kanyang comfort zone at pagsunod kay Lord, meron palang, biruin mo, meron palang reward na sabi ng Panginoon, 100 times. O di ba meron kang kanta I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kung baka ito yung sinasabi ni Apostol Pedro Lord, iniwan ko ng lahat para lang sa'yo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Okay yan, Peter. Kasi 100 times, marerewardan ka. Dito sa present age. Ano sabi po rito? Homes, brothers, sisters, and mothers, children, fields. And with them, grabe, may halong persecution. Yun nga lang, ang reward, sabi ng Panginoong Jesus, yun nga lang, bagamat 100 times yung reward mo, may halong persecution yan. And in the age to come, eternal life. Ayan. Pagdating sa uli, yung verse 31, ano sabi ng Panginoong Jesus? But many who are first will be last, and the last will be first. Bakit nasabi ito ng Panginoon? Kasi ang first dito, ang first honor dito, yung rich young ruler First honor na siya. Ano meron siya? Kabataan. Meron siyang possession. Meron siyang position. Meron siyang religion and morality. First honor na So, di ba, number 1 na. Kaya lang ang problema, hindi niya maiwan yung kanyang possession. Nangulelat siya. Sila Peter naman, kulelat sa world standards, biro mo, malansang mangingisda, mapapel, may roughness yung pag-uugali, erratic minsan si Peter, pabigla-bigla, mapusok kung ano-anong mga sinasabi kay Lord. Minsan pinangungunahan pa niya si Lord. Pero iniwan niya
yung kanyang comfort zone, yung kanyang possession, at maging yung kanyang kasamahang 11 disciples, kaya sabi ng Panginoon, kayo na kumulat na una. So para tayo, parang tayo na kulelat tayo sa worldly standard. Actually, lahat naman tayo kulelat sa worldly standard. Alam mo ba kung bakit? O, tignan mo kung may maraming pera yung katabi mo, di ba wala? O tignan mo kung kabataan pa yan, yung katabi mo, o, di ba? May edad na eh. Mahina na, kapoy na, di ba? O tignan mo kung merong morality tsaka religiousness yung katabi mo. O di ba palaging minsan nagkakasala at nagkakamali yan mga kapatid. Kulelat tayo eh by the standards of the world. But because we gave up everything in exchange for following Jesus, biruin mo bigla ka nag-accelerate, naging number 1 ka sa mata ng ating Panginoong Jesus. O di ba mga kapatid? Alam nyo sa school, ang pag-grade ng Panginoon sa tao, hindi parang teacher sa school. Kasi ang pag-grade ng mga teacher, may mga standard yan eh. Nagre-recite, mataas ang grade, palaging may attendance, pumapasok, at isa pa, mabait sa school. Hindi nangongopya, hindi nakikipag-awa, hindi nagkakating. Pero yun talagang standard number 1. Kaya ang problema, paano pagka hindi mataas ang grade, mababa ang hindi pumapasok, hindi ba dapat dump ka? Ang sabi ng Panginoon, baliktad ang standard at judgment ng heaven tsaka ng earth, mga kapatid. So, mayroong reward. At ang sinasabi Panginoon ng reward dito, sinasabi ni Lord, yung mga tao na sumunod kay Christ, 100 times ang kanyang reward, mga kapatid. Ayan. So, dito na ho tayo matatapos. Conclusion, anong natin, Sabi dito ni C.S. Lewis, may nabasa akong quotation sa kanya, nothing you have not given away will ever be really yours. Ano ibig sabihin nito, Yung mga bagay na ayaw mong ibigay at ayaw mong ipamahagi, ang ending din naman magiging sa'yo yan eh. Yung mga bagay na ayaw mong pakawalan, ayaw mong i-let go, pinakaniyayakap-yakap mo, ang ending hindi rin magiging sa'yo yan sa huli. Mawawala at mawawala rin sa'yo yan, kapatid. Kaya nga anong sabi ng Panginoong Hesus? Ang sino mang tao ang nagnanais iligtas ang kanyang sarili, mag-take ng kanyang comfort zone, ang ending yun ang mawawala ng buhay eh. Pero ang tao, sabi ni Jesus Christ, nang willing magbuwis buhay alang-alang sa Kanya, sa gospel for the kingdom, sila raw yung mga tao makakakita ng eternal life. Actually, tama Nothing you have not given away will ever be really yours. Kaya ayaw nating mag-surrender ng mga bagay-bagay kay Lord kasi mahal natin eh. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, mas mahihirapan yatang pumasok yung mga taong may pag-ibig sa wealth sa kaharian ng Diyos eh. Next, tingnan po natin ito, Jesus is telling us that He has far more for us than anything we could ever give up to follow Him. Ano ibig sabihin po nito, mga kapatid, Ang sinasabi dito nating Panginoon, kung malaki yung i-give up mo, alang-alang sa pagsunod mo kay Lord, hindi, mas malaki naman ang ibibigay ng Panginoon niya, kaya huwag kang mag-alala. Kung mabigat, matindi ang value ng mga bagay na iniwan mo ang wealth, iniwan mo ang riches, iniwan mo ang popularity, iniwan mo ang reputation mo, comfort zone mo, lahat iniwan mo, don't worry. Mas ibabalik ng mas malaki ng ating Panginoong Hesus. Because right now, Jesus is challenging us, mga kapatid, that He has far more for us than anything we could ever give up in following Him, mga kapatid. Huwag kang mag-alala kung maraming bagay ang nawala sa'yo. Pangarap mo, kabataan mo, kaligayahan mo, kung natanggal yan, mas malaki yung ibibigay sa'yo ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung bata po ako, mahilig ako mag-ipon eh. Minsan nangailangan yung lola ko yata yun sa probinsya. Parang na-short siya ng pera. Sabi niya sa akin, Apo, pahalo mo naman ako ng 50 pesos. Pang lang natin. Sabi ko, inipon ko to eh. Pero alam niyo, hindi naman ako napilitang ibigay iyon sa lola ko, pero binigay ko talaga sa lola ko dahil mahal ko siya. Sabi ng lola ko, huwag kang mag-alala, babayaran ko yan. Nung binayaran niya, kapatid, mas malaki pa sa 50 pesos. Hindi siya, ganyan yung sinasabi ng Panginoon dito ngayon sa atin.
He is challenging us to get loose of the grip ng earthly possessions. To get loose of our grip sa ating comfort zone. To loosen our grip doon sa mga bagay na wala namang bearing sa eternity. Bitawan mo yun, sabi ng Panginoon, hindi mo madadala sa langit yan. Alam mo kung meron kang paggagamitan yan, yung mga bagay na ayaw mong bitawan, ipantulong mo sa kapwa mo. Yun, may talab pa sa langit. May score pa sa langit yan. Sabi ng Panginoong Hesus. Kaya right now, Jesus Christ is challenging us. Huwag natin gayahin yung rich young ruler. Gayahin natin sila Apostle Peter that they are willing to give up everything in exchange for following Jesus, mga kapatid. And next, yan. He that has Jesus wins, and that he doesn't have Jesus loses everything, even though he may own everything. Ano ibig sabihin ito, no? Yung mga tao, no, na merong Jesus sa buhay, panalo na. Sabi mo sa katabi mo, panalo na tayo. Ayan. Ba't parang malungkot tayo? Panalo na tayo kasi na kay Lord ka eh. Nasa iyo na si Jesus eh. Kapatid eh. Pero alam mo, pagka ikaw naman wala ka kay Jesus, kahit na nasa iyo na lahat ng bagay, sabi mo sa katabi mo, olats ka pa rin. Ayan, talo ka pa rin. Kahit sabihin mo lahat na nasa iyo na, eh, yung rich young ruler nga, halos lahat nasa kanya na eh. Pero ang problema niya, wala sa kanya si Jesus. Kaya ang ending, talo siya. Kaya nga siya umalis eh. No, asar talo siya eh, mga kapatid eh. Tama po ba? No, kaya nga siya umalis eh, kasi na-disappoint siya. Sabihin, talo siya kasi wala si Jesus sa buhay mo. Bagamat nasa yung lahat, yung kabataan mo, yung possession, yung position mo, yung religiosity and morality mo, nasa iyo na, pero wala sa'yo si Jesus, ang ending, talo ka pa rin. Kumbaga, mas panalo pa yung mga disciple ng Panginoong Jesus, sila Peter, mga kapatid. Ano? Basahin natin yung John 5:12. 1 John 5:12. Ano sabi dito ni Apostol John? He who has the Son has life. And he who does not have the Son of God, biro mo, does not have life. Church, tandaan ninyo, no? Minsan tayo mga Kristiyano, kinaiingitan natin yung buhay ng mga, the lifestyle of the rich and famous. Ayan. Minsan, kinaiingitan natin yan eh. Sana nakatira ako sa Hollywood, sa Beverly Hills, yung mga yan eh. Minsan nangangarap tayo ng ganun eh. Sana sa Hollywood na lang ako nakatira, hindi sa plywood. Ayan. Doon ka nangangarap sa Hollywood. Eh, kapatid, tandaan nyo, kahit sa plywood ka nakatira, kung nasa iyo si Jesus Christ, para ka nang nasa, hindi lang Hollywood, Holywood, mga kapatid. Holywood. Kasi yung wood na nasa iyo, yung cross ni Christ, mga kapatid. Huwag natin pangarapin yung makatira tayo sa Hollywood, yung Hollywood, yung cross ng Panginoon, mapasabuhay natin, kapatid. O tandaan nyo, no, sabi natin lahat nasa iyo na, pero kung wala si Lord, ang ending talo ka pa rin. Kaya papasok sinasabi ng Panginoon eh, yung mga nauuna, yun ang mangungulilat. Yung mga nangungulilat dahil pinili si Lord, sila nag-accelerate, naging number one. Tama mo ba? Yung mga paradox na turo ng ating Panginoon eh, no? Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit kulilat tayo, may pag-asa pa tayo. Ayan, ano. Okay, next. Ito na. Conclusion na po. Itong conclusion ng ating mensahe, ginawa ko lang ng 3 tanong. Eh. Number 1 question is this, ano? What is your attitude about money, about wealth? Ano ang tingin mo sa pera? Minsan sinasabi natin, kung may pera lang ako, wala sana akong problema eh. Pero sa totoo lang, ako na-experience ko to mga kapatid eh. Nung wala akong problema, ang liit lang nung problema ko. Nung nagkapera ako, lumaki lalo ang problema ko. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nung nagkapera ako, pinuntahan ako ng misis ko, kumikindat-kindat na sa akin, oh, ano yan? Wala tayong magagawa eh. Ayan. Minsan may mga magpaparamdam na eh. Minsan yung mga anak ko, Daddy, Jollibee tayo. Kaya minsan naisip ko, para mas maganda pa wala akong pera eh. Katandaan niyo, church, ano yung palagi ko sinasabi? Ang pera ginagamit para sa tao, hindi ang tao ginagamit para magkapera. Ayan. Dapat ganyan ang tingin natin about money, about wealth. Kasi kung minsan ang tingin natin sa pera, status eh. Pag may pera ka, mas pogi ka, yun ang tingin natin eh. Mas angat tayo sa iba. Ayan. Akala natin, lahat ng bagay,
pinapatakbo ng pera. Ayan. Kaya nga sabi nung kanta, it's not about money, 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 di ba? We don't need your money, 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 o di ba? Merong price tag kasi ang pera, mga kapatid. So sana ngayong araw nito, maiba ang mindset natin about pera. Oo, mahalagang magkapera, pero sana ang pera, huwag maitsipwera ang Diyos sa buhay natin. Si Lord pa rin ang talagang number one na sasandalan natin, sasambahin natin, mamahalin natin, hindi yung pera, mga kapatid. Ang pera, resources lang yan. Ang pera, binigay yan ng Panginoon para pamahalaan natin at gamitin natin ng wasto at especially sa pagtulong sa kapwa niya at sa paglilingkod sa kanya, sa kanyang kingdom. So dapat yan ang maging attitude natin about pera. Ano? Pangalawa, ito po, ayan. What or who do you trust to take you to heaven? Siguro yung rich young ruler, kung siya ipasasagutin natin nito, ang kanyang sagot, I trust my goodness, my own goodness and righteousness to get me into heaven. I trust myself and nobody else to get me into heaven. O kaya, I trust all of my possessions to get me into the heaven. Kasi pag namatay ako, ang gagawin ng mga naiwan ko, ang gagawin nila, yung mga anak ko, ipagdadasal nila ako para ako'y mapunta ng langit. Hindi ko totoo yung ganung paniniwala, mga kapatid. Patatayan nila ako ng mga gandang musileo, yan, pa-air ko na nila yung ano ko, yung puntod ko. Hindi ko totoo yung ganun, mga kapatid. Dapat itong mindset natin. I trust Jesus Christ. Jesus only is my personal Lord and Savior who's going to take me to heaven. No? Dapat ganoon lang ang paniniwala natin eh. Si Lord lang ang pagtitiwala ko para ako'y makapunta sa langit. Hindi yung sarili ko, hindi yung kagalingan ko, and especially hindi yung possession ko. Ayan. Yung pangatlo, ito po pangatlo, ano? Oh. Ano yung give up mo na para sundan pa si Jesus Christ? Hindi, i-revise natin yung tanong. Ano, aside from what have you given up, ito what will you give up in exchange for following Jesus? O ano pa yung kaya mong i-give up para mas masundan mo pa lalo ang ating Panginoon? Well, pwede mong i-give up ang sariling kagustuhan mo. Pwedeng i-give up mo yung kasalanan mo pa, yung mga nag-i-entangle sa'yo sa pagsunod mo kay Lord. Pwedeng i-give up mo yung something na hindi maganda sa buhay mo. Pwedeng i-give up mo yung time mo ng kaligayahan, imbis na magpakasaya-saya ka sa oras mo, umating ka ng cell group, maglingkod ka, mag-lead ka ng cell group, ano? So yan mga bagay na pwede natin i-give up eh. Kapalit ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Tayo po ito ano? Next, ano pa ba nakalagay dyan, ano? Ayan. Listen to this. Ito sabi ni William Barclay, no? Sabi niya, a man may stand well in the judgment of the world. Totoo, sino to? Yung rich young ruler. Ang ganda nung kanyang standing sa harapan ng mga tao, sa harapan ng publiko eh. Ano siya? Mayaman, bata, ruler, may possession, meron siyang morality and religion, mga kapatid. Pero sa kabila nun, there is something deep inside na kulang pa rin sa kanya. Ano? Kaya lang ito sabi niya, no? But the judgment of God may upset the world's judgment. Kaya nga na-disappoint yung rich young ruler eh. Kaya nga na-upset siya eh. Kasi akala niya, okay na okay ang kanyang standing kay Lord. Pero hindi, binagsak siya ni Lord eh. Kasi dito na na-realize, iba palang standard ng Panginoon sa manukat sa tao eh. Akala ng rich young ruler, porke maganda ang tingin sa kanya ng sanlibutan ng mga tao, porke bata siya, porke may position, mabait siya, akala niya okay na okay siya, pero sa harapan ng Panginoon, anak, hindi, ganito ka eh. Bagsak ka eh. Bakit? Kasi mas mahal mo yung pera mo kaysa sa akin, sabi ng Panginoon eh. Ayaw mong i-give up yung mga mahalagang bagay eh. Ayaw mong mag-take ng risk, ng adventure sa pagsunod kay Kristo eh. Yun ang problema niya, no? Sabi pa nga po rito, a man may stand well in his own judgment. O, totoo naman eh. This rich young ruler, meron siyang magandang pananaw sa kanyang sarili niya. Ano po? And find that God's evaluation of him is very different. Grabe no, na-upset, na-disappoint siya, mga kapatid. Listen to this, balik na rin natin yung kwento, no? Tignan mo yung sarili mo ngayon.
tanongin mo yung sarili mo, sa tingin mo, anong tingin sa'yo ng sanlibutan? Pwede mo sabihin, ang tingin sa akin ng sanlibutan, I am a loser. I am nothing. Wala akong ambag sa society. Pero alam mo, yan yung mga tao, yan yung mga uri ng tao na gustong-gusto ng Panginoon eh. Anak, kahit na you are nothing sa tingin ng sanlibutan at sa tingin mo sa sarili mo, but if you gonna take me into your life, you will become something. Yan ang challenge ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Minsan, minamaliit natin yung sarili natin eh. Kabaliktaran naman yung rich young ruler. Masyado nang in-elevate yung kanyang sarili because of status, because of wealth, because of his own righteousness. Pero akala niya, good standing siya. Kaya hindi, bagsak ka anak eh. Alam niyo, magkakaroon ng good standing kay Lord, yung ang tao ang tingin sa sarili niya, walang-wala siya, pero dahil sa niyakap niyang Panginoon, tinanggap niya yung challenge, tinanggap niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas at Panginoon niya, at kapag ang Panginoon Jesus is nag-work na sa buhay mo, kapatid, bagamat you are nothing, you can achieve something for the kingdom of God because of Jesus Christ. Oh. Sino rito yung right now gustong isurrender yung kanyang buhay kay Lord? Oo. Iba ang standard ng mundo sa atin. Iba ang tingin ng tao sa atin. Pero kapatid, iisipin mo pa ba kung ano tingin ng tao sa'yo? Di ba mas mahalaga kung ano tingin ng Diyos sa'yo? Minsan masyado tayong conscious about the opinion of others para sa atin. Minsan naapektuhan tayo sa mga sinasabi ng tao sa atin. Naapektuhan tayo sa comments sa forma natin, sa tingin natin, sa gupit natin, sa itsura natin. Minsan masyado tayong apektado dyan eh. Pero kapatid, huwag tayong magpaka-apekto sa standing natin, sa judgment ng sanlibutan sa atin eh. Mas pag-ukuran natin ang pansin kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Ang problema ng rich young ruler, bagamat maganda yung kanya naririnig sa kapwa niya at talagang maganda naman talaga yung itsura niya sa mundo, pero nung tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, ano masasabi niyo sa akin? Sabi ng Panginoon, bagsak ka anak eh. Bagsak eh. Kasi bakit? Mas pinahahalagahan mo yung mundong ito kaysa sa spirituality. Mas gusto mo yung self-righteousness mo kaysa sa salvation na inaalok ng Panginoon eh. Mas gusto niya yung wealth dito sa mundo kaysa sa wealth for eternity eh. Kaya doon siya nabagsak, mga kapatid. Samantalang sila Peter, sinasabi ni Peter, Lord, naiwan na namin lahat ng bagay para sa iyo eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, di, Peter, huwag ka mag-alala. Kung ano yung mga bagay na iniwan mo sa akin, papalitan ko yan 100 times. At ang adventure sa paglilingkod kay Lord, kahit walang-wala na tayo, pero sumusunod pa rin tayo, mga kapatid. So sana mga kapatid, maging challenge sa atin ito, maging aral sa atin ito, no? Yung sinasabi ng Panginoon about wealth, salvation, and reward, mga kapatid. Tayo mo na lang. Father, once again, thank you so much, O Lord. Dahil itinuro niyo, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon, na magkaiba talaga, Lord, ang standard ng sanlibutan at standard po ninyo. Lord, iba yung taste ng sanlibutan sa taste ng langit, Panginoon eh. At Lord, yung mga appetite namin about buhay, yung mga pananaw namin, yung mindset namin, yung focus namin, nawa Lord, ma-detach kami sa earthly things, Lord, at mag-focus kami sa kingdom, sa eternity, sa inyong bugtong na anak, sa paglilingkod, sa pagmamahal sa kapwa. Father, nawa Lord, kung mahigpit man ang yakap namin, ang kapit namin, Panginoon, ang desire namin with earthly possession, nawa Lord, mabago yung pananaw namin about wealth, possession, and money. Nawa Lord, huwag namin sambahin ito. Nawa Lord, huwag kaming masira sa pamamagitan nito. Bagkus Lord, gamitin namin kung anong meron kami, O Lord, para sa inyong kingdom, para sa paglilingkod. Salamat, Father, for once again, O Lord, na-remind niyo ho kami, Panginoon. At salamat, dahil truly, Panginoon, pinaalam niyo sa amin na ang kaligtasan namin, Panginoon, ay talagang imposible, pero posible para sa inyo dahil nandyan si Jesus Christ bilang aming Lord and Savior. Now, Lord, from now on, magsimula kaming mag-invest, Panginoon, sa kingdom, sa eternity, para sa inyo, Panginoon. Salamat, Father, na Lord, gamitin namin ng maayos ang aming buhay. Lord, thank you so much. Panginoon, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless po, mga kapatid.